Ginoo, handa na ang gamot nyo. Nasaan si Ginang at Binata? Nagbabakasyon pa, di pa bumalik, inumin mo na ang gamot. Di gagaling mata ko kahit inumin to. Bulag na tao, katawa-tawa sa treasure appraisal. Sayang lang ang gamot. Ni Sian Yang. Paano ka nakapasok? Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Siyempre ako nagpalabas. Fang Fei. Bakit? Dahil ako ang tunay niyang lalaki at hayaan mong sabihin ko, noong panahong iyon, sinira mo ang mga mata mo upang iligtas ang anak sa apoy. Anak ko yon at ang gamot na iniinom mo araw-araw. Lason din pala. Hindi totoo. Hindi totoo. Ang DNA test na yon. Peking DNA report iyon. Sabihin ko na ang totoo. Ang babaeng nakasama mo ng isang gabi ay kapatid ko. Nang mga anak siya, kumuha ako ng buhok ng sanggot. Hindi ko akalain na maloloko ka. Ang kapatid mo. Nasaan na sila ngayon? Siyempre, tinulak ko sila sa bangit. Ang damo sa libingan nila, malamang 3 metro na ang taas. Makamandag na babae. Papatayin kita. Akin ang posisyon ng puno ng Lee family. Basurang walang kwenta, mamatay ka. Hard. Delikado, nasa panganib si Mamatay ka. Sian Yang, ayos ka lang. Habulin siya. Tapusin ko siya ngayon. Sakupin niyo. Takbo. Ang bulat, hindi makatataka sa akin. Lian Bei, mamatay kang tahimik. Akala mo ba pagpatay sa akin? Magiging puno ka ng pamilyang Lee? Panaginip lang yan. Tignan mong mabuti. Ito ang imbitasyon sa appraisal convention. Ako ang magrerepresenta sa kumpanyang Lee bukas. Kanino na ang kumpanyang Lee ngayon? Nakalimutan ko. Bulag ka pala. Lian Bei, mamatay ka na. Kukunin naming lahat ni Sian Yang. Bilang magkapatid, hayaan mo akong tapusin ang paghihirap mo. Tigil. Parehong jade pendant. Ikaw ang tatay ni Sibao. Magkatugma ang mga pendant ninyo. Tatay, kukuha ng gamot si Sibao para kay tatay. Saan galing itong batang to? Dahil nakita mo ito, papatayin din kita. Sibaw. Sian Yang, ano pang hinihintay mo? Patayin mo na sila. Tay, nadudugo ka. Sibaw, takbo. Takbo na. Gawin mo na. Huwag ninyong saktan ang tatay ni Sibao. Bakit may kulog sa magandang panahon? Mga mata ng bata, baka gininto ang mata. Hindi, matagal nang nawala ang gininto ang mata. Malamang nagkamali lang. Tigilang mag-alinlangan, patayin nyo na. Sibaw, nasaktan ka ba? Tay, okay lang ako, Tay. Nakuha nila ang nararapat. Tinamaan ng kidlat. Tay, alis na tayo. Sian Yang, ang panahong ito, bakit may kulog? Ang kidlat na iyon. Gumawa ba iyon ng kidlat? Bata lang yun. Di makakontrol ng kidlat. Swerteng pagkakataon. Nakatakas si Lian Bei. Anong gagawin natin? Walang problema. Laso nang ibinibigay natin sa kanya. Sa dami ng laso, sa loob ng 3 araw, mamamatay siya. Bukas, sa appraisal gala, mapapasa atin ang pamilyang Lee. Sian Yang, ang galing mo. Hindi tayo sinundan. Tay, nagdudugo ka. Turukan ko ng benda. Sibaw. Pwede ko bang hawakan ang mukha mo? CJ. Anak kita talaga.
Ang saya naman. Si Bao, nakita rin kita. Huwag na tayong maghiwa. Oo. Promise sa kalingkingan? Tatay, huwag mo kaming iwan ni si Bao. Pakiusap. Hinagpis. Maging handa na sa pinakamasama. Kumalat na ang lason sa lahat ng Meridiano. Maliban kung makikita ko mismo kung saan, nakaipon ng mga lason sa mga Meridiano, hindi ako makagagamot sa pamamagitan ng acupuncture para mag-detoxify. Ang kasalukuyang teknolohiyang medikal ay hindi kayang gawin ito. Paano ito nangyari? Baka naman, mawawala na si Jilly ngayon. Heksu, sabi ninyo kapag nakita natin ang eksaktong lugar ng mga lason, maliligtas natin si tatay, tama ba? Exact. Nakikita ko sila. Dito, at dito. Heksu, simulan na po natin ang therapy. Ito na ang huling pagtatangka, dahil nailigtas na niya si Jilly noon. Baka talagang may kakayahan siya. Sundin natin ang kanyang utos. Ako ang mananagot. Sige. Tamang-tama ang lahat ng sinabi niya. Sino itong pambihirang bata? Tatay, gising ka na. Akala ko hindi ka na babalik. Hinding-hindi, aking mahal. Nawala na ang lason. Si Dr. Zhu ba ang gumamot sa akin? Taos pusong pasasalamat, Dr. Zhu. Sa iyong anak ang lahat ng papuri, kung hindi sa eksaktong gabay niya sa lokasyon ng lason. Hindi ko ito itutuloy, lalo na ang magtanggal ng lason. Si Bao, hindi ka tumitigil magpahanga. Tatay, tinuruan ako ni Lolo ng maraming bagay. Ipagtatanggol kita palagi. Mabuti, simula ngayon, asa pangangalaga mo na ako. Dr. Zhu, maaari po bang tingnan ulit ang mata ni Jilly? Bukas na ang Treasure Appraisal Conference. Ang kondisyon ng paningin ni Jilly ay delikado. Kailangan kong magsaliksik sa mga sinaunang teksto para makahanap ng lunas. Salamat, Dr. Zhu. Assistant Shu. Samahan niyo si Dr. Zhu palabas. Opo, dito po, Doktor. Jilly, kung makokontrol ni Li Xianyang ang Treasure Appraisal Conference, may aangkin niya ang buong pamilya Li. Pangalawa lang siya sa kakayahan ko. Maliban na lang, kung makakahanap tayo ng eksperto na mas magaling pa sa kanya bago bukas. Sa pagnakaw ng 7 pambansang kayamanan, baka itanim ng Pushagang sa mismong komperensya. Tatay, pwede ba sumama sa Treasure Appraisal Conference? Marunong ka magsuri ng kayamanan? Yan ay Ming Dynasty, Blue and White Moon Flask. Yan naman ay Song Dynasty, Hotan J Twin Horse Sculpture. Walang pagkakamali, ang ating batang dalaga ay henyo bilang anak mo. Siya ang perpektong representante. Miss, heto ang iyong imbitasyon. Mananalo tayo dito. Pangulong Li, lumabas na ang resulta ng DNA test. Talagang anak ninyo ang binibini. Ayon sa salaysay ni Fang Fei. Ang ina ni Sibao ay panganay na anak ng Mu family, si Mu Junyan. Magpadala ng investigador para alamin agad ang kanyang kinaroroonan. Naiintindihan po. Tatay, gustong-gusto ko tong damit na to. Ang importante ay masaya ka. Mula ngayon, bibilhan pa kita ng mas magagandang damit. Salamat, tatay. Pangulong Li, binibini. Magsisimula na ang appraisal event. Aalis na ba tayo? Tara na. Xianyang, kung mas magaling ka sa lahat ngayon, ikaw ang magiging pangulo ng Li Corporation. Dumating na ang araw na hinihintay natin. Sayang. Hindi masaksihan ng bulag na yun ang tagumpay ko. Yung walang kwentang, malamang nabubulok na sa kung saang lugar. Ikaw, Li Yanbei, bakit buhay ka pa? Hindi ako mamamatay hanggat hindi ko nakikita ang kaparusahan ninyong mga tampalasan. Paano ako mamamatay? Sibao, pasok na tayo. Ginang, ito ang aming imbitasyon. Lian Bay. Alam ng buong Harbor City na bulag ka na. Bulag na Fraser, katawa-tawa. Bilang magiging leader ng Lee family, hindi ko papayagan ang kahiyang ito sa aming pamilya. Ibalik mo yan. Ang aming imbitasyon. Li Xianyang, huwag mong kalimutan, ako pa rin ang puno ng pamilyang Li.
Pasensya na, Director Lee, kailangan ng imbitasyon para makapasok. Hindi mo ba nakita kanina? Meron naman kaming imbitasyon. Ginutay-gutay niya. Sino ang nakakita niya? Isang bulag na walang imbitasyon. May kinalagkad na 5 taong gulang. Gusto pumasok sa kumbensyon sa pagpapahalaga. Nangangarap ka lang. Ikaw. Muntik ko nang makalimutan ng ating ninuno. Wala talaga kaming imbitasyon. Pero meron ako nito. Bulok na token na kahoy. Katawa-tawa ito. Ito, ang token na ito, para lang sa pinakamahusay na tagapahalaga ng Daksha. Pwede na ba kami pumasok? Tuloy, pasok. Tara na, Dad. Yang malikot na batang yan. Si Yang, paano nila nakuha ang token? Malamang ninakaw nila. Kahit ano paman, ako ang magiging kampiyon. Patutunayan ko sa mga elite ng Haicheng. Ako ang tunay na puno ng pamilyang Lee. Umalis kayo. Wow, ang laki ng lugar na ito. Ang daming antigo. Taunang pagpapahalaga ng Haicheng. Prestihiyosong kaganapan, puno ng mahalagang bagay. Pero Sibaw, paano mo nakuha ang token ng Master Appraiser? Mapagkakatiwalaan si Dad. Mabawi natin ang mga ninakaw na yaman. Lumapit ka, Dad. Kaya pala, binigyan ako ng ninuno ng token para kunin ang 7 yaman na ninakaw ng Fuchsia. Kaya pala, Nagpadala ang ninuno ng mga larawan ng mga nakatagong yaman sa kumbensyon. Makikita ko lahat ito. ikaw ang ating pag-asa. Mga kagalang-galang na bisita, opisyal kong ipinahahayag ang pagbubukas ng kumbensyon sa knockout style na kompetisyon. Pwedeng pumili ng kalaban, bawat kalahok, pumipili ng isang yaman bawat round. Pagkatapos ng 3 round, ang may pinakamataas na halaga ang mananalo. Unang katunggali, pangalawang binatang Lee, pumili ka ng kalaban. Ang pipiliin ko ay ang kapatid kong si Lian Bei. Pero bulag si Lian Bei, tatanggapin kaya niya? Paano siya magpapahalagang bulag? Nakakalungkot. Dating henyo sa pagpapahalaga. Ngayon, may inis siya sa harap ng mga elite ng Haicheng. Anong problema? Takot kang lumaban? Umuwi na kayo sa basurahan na inyong tahanan. Daddy, ako na ang bahala. Sige. Hindi na kailangan ni Daddy sa iyo. Tinatanggap ko ang hamon. Isang batang di marunong magbasa ng maayos. Mag-appraise ng mga antigo. Kalakal ng kalokohan to. Makikipagkumpetensya sa akin. Anak kong babae ang bahala. Si Porcelain ang anak kong dalaga. Kaya niyang pantayan ang kayabangan mo. CJ, pusta tayo. Kaya mo, pag natalo ka, ay dedeklara mo ng publiko na ako ang tunay na hepe ng pamilya Lee. Gagapang sa pagitan ng hita ko at lalayas sa mundong ito. Kasama ang batang yan. Kahihiyan naman to. Tatanggapin ba talaga ni Yan Bailey? Dati siya, pinuno ng pamilya Lee. Bakit pa siya nagpahiya? Umuwi na lang sana siya. Pero sa lakas ng loob niya, baka may talaga ang bata. Kasando, kung pastahan na to, may kondisyon din si Porcelain. Sakit mong tiyuhin. Pag ikaw ang matalo, maghuhubad ka tatak habang sumisigaw ng tanga ako sa buong high city. Deal? Ikaw, di naman ako matatalo. CJ, pumapayag ako. Hukom natin si Master Leo, pinakamagaling na appraiser sa High City. Inihahayag ko ang simula ng Antique Appraisal Convention. Una ang challenger pumili. Panoorin niyo to. Ang pipiliin ko ay ito. Matalinong pagpili ni Second Young Master Lee, Shenlong Era Blue and White, bandgang may lotus at 8 treasures motif, na nagkakahalagang 13.8 milyon. Galing talaga ni Young Master Lee, agad nakapili ng milyon-milyong bagay. Isang premium item lang, meron sa koleksyong ito, siguradong matatalo, sina Yan Bailey at anak niya. Nene, pumili ka na ng item mo. Ito ang pipiliin ko. Mukhang peke ang mga disenyo. Sa totoo lang, halatang halata na imitation lang. Paano ba naman mag-appraise ang bata? Malamang mali ang mapili niya. Itong Jing Dezen replica. Di aabot ng 100 yuan ang halaga. $100. Pick ito, Lian Bei. Hayaan ng isang batang walang ala na mag-appraise ng mga artifact. Anong kalokohan? Dinungisan mo ang pangalan ng pamilyang Lee. Lumabas ka na kasama ng batang yan. Tama na, hindi pa to tapos. Ipinaabot ko. Ang panalo sa unang round ay Teka, may sinaunang espada sa loob. mukhang ilang siglo ng edad. Magaling kaya talaga siya? ito ang tunay kong pinili. Anong nangyayari? Wala akong alam dyan.
Ang espadang ito ay mula pa sa dinastiyang Tang. Talam na kasing nipis ng pakpak ng kuliglig. Labis na kaitalim, halatang gawa sa imperial na manggagawa. Antigo mula sa dinastiyang Tang. Master Leo, magkano ang halaga nito kung buo pa sana? Walang katumbas ang halaga, pero ang sira na talim na ito, 1,000,000 lang ang halaga. Kahit na siya'y nakatsamba, nakakita ng $1,000,000 na antigo, ano naman, laban sa milyon-milyon kong piyesa. Walang kwenta yan. Unang round, mapupunta kay second young Master Lee. Li Yanbei, kung ako sa'yo, susuko na ako ngayon at magmamakaawa, iligtas mo ang dignidad mo. Isang round lang yan. Di pa tapos ang laban. Kaya mo yan, Porcelain. Naniniwala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, Daddy. Manalo ako sigurado. Ngayon ay ipinahahayag ko, ang ikalawang round, ay opisyal na magsisimula. Mga kalangok, pumili na kayo ng items. Ito ang pipiliin ko. Master Liu, surin mo ito. Masterpiece na bilog na ukit mula sa dinastiyang Han. Puting Jade Phoenix na may patina, na may halagang 18,000,000. Ang galing talaga ni Ginoong Li Xianyang. Dalawang anti-gang tig 10,000,000 pataas ang kanyang napili. Mas mahalaga kaysa sa nauna. Sino kaya ang makakatalo sa kanya? Si Li Yanbei kaya, handa ka ng sumuko, para di ka mapahiya, tigilan mo ang kahihiyan. Tao. Kaya mo to. Huwag mag-alala, Tatay. Mananalo talaga ako. Ito ang pipiliin ko. Sigurado ka ba sa pagpili mo? Baka may mas maganda pang pagpipilian. Hindi, ito na ang desisyon ko. Ito'y mula sa panahon ng Ming Dynasty Yongle, na modelong sasakyang dagat. Sayang, gawa lang sa maliit na pagawaan, hindi lalampas sa 100,000 ang halaga. Kung ikukumpara sa puting Jade, na Phoenix na pag-aari ni Ginoong Li, walang-wala ito. Panibagong tagumpay ni Ginoong Li. Ginoong Li, ang binibini. Naniniwala ako sa kanya. Sandali. Ito, ang tunay na antigong pipiliin ko. Isang sira na namang espada. Biro ba to? Tingnan ang mga disenyo sa talem. Nagkamali ako kanina. Ang espadang ito ay mula pa sa panahon bago ang dinastiyang Han. Kung buo sana, lalampas sa 100,000,000 ang halaga. Ngunit sa kasamaang palad, 2/3 na lang ang natira, nawawala ang importanteng bahagi. Ginoong Leo, magkano na ang halaga nito ngayon? Dahil sira-sira na, mga 2,000,000 na lang. Di ko alam kung anong swerte. Ang meron ka ngayon, palagi kang may nakukuhang walang kwentang espada. Aminin mo na, sa 18,000,000 kong kayamanan, kalat lang yan sa'yo. Basura talaga, hukom. I-anunsyo mo na ang resulta. Sa pamamagitan nito ay ipinapahayag ko, ang panalo sa round na ito ay si Ginoong Li Xianyang. Dahil sa dalawang sunod na panat, ang huling kampyon ay si Li Xianyang, ang pangalawang ginoo. Li Yanbei, ano pa? Pagpusta, panindigan. Lumuhod ka na, tapos gumapang ka sa pagitan ng hila. At ipahayag mo sa buong Haicheng na talunan ka at voluntaryong magbitiw bilang pinuno ng... Huwag mo kaming apurahin. Ano, Li Yanbei? Balak mong lumabag sa usapan? Tinutupad ko ang pangako ko. 3 beses. Isa pang round. Li Yanbei, ang tanga mo, 2 panalo, panalo na. Bakit itutuloy pa to? Malinaw ang patakaran. Pinakamahal na antik ang mananalo. Kailangan ang pangatlong round. Takot ka matalo. CJ, di ako matatalo. 2 beses na kita talo. Pangatlo siguradong panalo. Magsisimula na ang round 3. Pumili ka ng mga antep. Authentic na gawa ni Master Ki ito. Ito ang pipiliin ko. Kung authentic na gawa ni Chi by Shi ito, mahigit 10,000,000 ang halaga. Panalong panalo si Young Master Lee. Kumpirmadong gawa ni Master Chi. Ang The Auspicious Pair, may halagang 55,000,000. Hoy, pumayos ka na habang maaga. Wala nang mas mahalagang ante kaysa sa larawang ito, sa buong bulwagang ito. Sang-ayon si Master Liu, Li Yanbei, tumigil ka na. 3 panalo para sa akin. Mga guard, papanagutin niyo ang kapatid ko. Teka, di pa ako nakakapili. Ito ang pipiliin ko. Buksan mo. Ito, espada ni King Gojien, 10 bilyon ang halaga. Impossible. Espada ni Haring Gojien, pambansang kayamanan ng pinakamataas na antas. Kumpara dito, ang koleksyon ni Binata ay walang kasing halaga. Ang kahanga-hanga, gawa ito mula sa sirang piraso. Ang batang ito ay may pambihirang mata, mas magaling pa kay Binatang Lee. Sabi mo hindi tayo matatalo. Paano ko malalaman na lilitaw ang espada ni Haring Gojien? Tatay, nanalo ako. Bibigyan ko ng leksyon ang masasamang tiyuhin at siya. Tuparin ninyo ang pangako.
Magaling, Sibaw. Ni Xian Yang. Sa harap ng buo, mataas na lipunan ng High Cheng. Talunan ka na. Tuparin mo na ang usapan. Peke ang espada mo. Ang tunay na espada ni Haring Gojian, nasa pamilyang yon at iniingatan sa simbahan ng ninuno bilang pamana ng pamilya. Paano ito mapapasa? Subastang ito, Ginoong Liu. Sigurado ka bang tunay ito? Ang tunay na espada ni Haring Gojian, hindi ko rin ito nakita. Pero, ang totoong espada ay nasa mga yun talaga. Ang 7 pambansang kayamanan ay nawala sa ilalim ng lihim na pangyayari. Dapat itong maging lihim para mapatunayan ang espada. Kailangan natin ng miyembro ng yon na mismong magsiyasat. Tawagin ang pamilyang yon. Dalhin sila rito. Opo, Ginoo. Dahil hindi nakita ni Ginoong Leo ang tunay, nalinlang siya ng peking ito, hindi ipagsapalaran ng mga yun ito, at saka, ang espadang ito, galing sa banten ng basura, kitang-kitang peke. Pangako ko, tunay ang espadang ito. Walang saysay ang pangako mo, isang batang pasaway na tulad mo, walang alam sa antigo. Sa palagay ko, peke ang espada ninyo. Walang basehan ng mga paratang. Wala kayong ebidensya na peke ito. Narito na ang patriarka ng yon. Heto ang narito ang tunay na espada ni Haring Gojian, ang sa inyo, ang peke. Magkamukha talaga ang dalawang espada, hindi ko malaman kung alin ang tunay. Kung nasa vault ng pamilyang yon ang tunay, ang nasa entablado ay peke, iniwan bilang bahagi ng nakaraang linya. Narito ang tunay na espada, ano pang dahilan ang meron ka? Ang tunay na nagwagi ay si Xian Yang native. Patriarch yun. Dinala ni Lian Bei ang malikot na batang ito na may hawak na peking espada na sinasabing tunay. Pero kung tunay ang espada nila, hindi ba peke ang sa inyo? Ito ay walang iba kundi paghamak sa pamilyang yon. Nagsisinungaling ka, tunay ang espada ni Peke ang sa kanya. Paano? Magkapareho sila. Binibini, patanjin nga, ng espadang yan. Sibaw. Si Patriarch yon ang tunay, na may-ari ng espada, ibigay mo sa kanya. Magpatuloy. Kapal ng mukha magpakita ng peke sa tunay na may-ari. Sarili niyong kahiyan ito. Patriarch yun. Peke ang espadang ito, di ba? Kumpirmadong peke. Lian Bei, natalo ka na. Lumuhod ka. Magluhod ka ngayon, Dick. Hindi pa nagpasya si Patriarch yon, hindi pa tiyak ang katotohanan. Takang bula, hindi mo ba nakita? Tumanggo si Patriarch yun. Ang espada mo ay peke ngayon. Lian Bei, gapang ka. Teka. Hindi ko rin maiba. Ano? Kahit ikaw di makilala. Napakagaling ng pagkagawa ng peking ito. Ang Patriarch ng pamilyang yon, pang-apat sa mga appraiser. Kung hindi niya ma-verify, si Master Chingshu na lang, at alagad niya ang makakasagot, pero mahirap hanapin. Ang mga bihasang yon, lagi silang wala. Hindi natin maaasahan. Si appraiser #2 na bulag na lalaki. Ito ay walang halagang pambansang kayamanan. Kung hindi mapatunayan ang pagiging magkakaroon ng malaking problema. Ano ang gagawin natin? Lolo, kaya ni Sibao silang pag-ibahin. Binibini. Kaya mo bang tunay na makilala ang tunay? Alainan. Isang 5 taong gulang na bata na hindi pa nakakahawak ng antigo. Paano niya matutukoy ang peke? Sa tingin ko sinasamantala lang ang pagkakataon para sabihin tunay ang kanya. Tama po, Ginoong yun. Kahit kayo po mismo ay hindi nakakatiyak. Ang batang ito'y manloloko lamang. Ito. Ginoong yon. Bakit hindi? Subukan ni Sibaw. Ang husay ni Sibaw sa pag-examine ay higit pa sa akin. Tiwalang-tiwala ako. Mas magaling siya sa inyo. Hindi siya bulat. Ngunit ang totoo, isang 5 taong gulang ang walang alam sa pag-examine. Kayo'y nagsisikap na linlangin si Ginoong yon. Ang batang ito, tila pamilyar. Mahal na Dawes. Ako si Yunlei. Nakakita ako ng mga kayamanan, ngunit walang sapat na kaalaman sa pagpapatunay. Mangyaring gabayan ninyo ako, turuan ng karunungan. Nasa laro ng chess si Lolo. Hayaan ninyong eksaminin ko. Ang dalawang ito'y tunay. Peke ang iba. Baka siya ay. Sige po kayo. Peke ang espadang ito. Ang lahat ng misteryong ito ay para lamang baluktutin ang katotohanan. Alam nyo ba, ang espadang ito dala mismo ni Ginoong yon. Paano magiging peke? Umalis ka na sa pag-examine na ito. Sandali. Binibini. Paano mo nasuri ang mga ito? Ang tunay na espada ay 11 na bilog.
May 0.2 dyas pagitan. Sa peke, ika-negatibo 8 at 9 na bilog. 0.16 gm ang pagitan. Mismong panukat ang mata mo. Makikita mo ang 0.04 na milimetro na pagkakaiba. Nambobola ka. Sukati. Kung hindi ka di ko malalaman na ninakaw ang espadang pamanang lahi. Nakakahiya. Walang anuman. Tungkulin ko ito. Hindi maaari. Nahanap talaga ng bata ang tunay na espada. 0.04 na milimetro na presisayon sa mata lamang. Sino itong misteryosang dalaga? Sino pumalit sa tunay na espada ng angkanyon at itinago sa appraisal event? Nakuha ko na. Ikaw ang nagnakaw ng espada ng angkanyon at nagkunwaring nagligtas. Kung hindi, paano natagpuan itong bata ang 3 sirang espada ng at mapanindigang ideklara na mga tunay ito? Pagtukoy sa pamamagitan ng mata ng 0.04 na milimetro na pagkakaiba. Labag sa loika ito. At natukoy pa nitong bata, mga kayamanan sa mumurahing anti-gang gamit. Naiintindihan ko na, Lianbei. Palihim kang gumagala. Walang kakayahang mag-appraise ng kayamanan. Kaya nagnakaw ka na lang ng espada. Isang malaking kasinungalingan. Katawa-tawa. Lahat ng ebidensya nakaturo sa'yo. Pag nakaw sa bagay na dapat bantayan, patunayang hindi ikaw. Wala pong kasalanan si Jilly. Bakit siya dapat magpatunay ng kawalan? Makukumpirma ni Sibao. Tama ba ang nakikita ko? Yan ba, ang Imperial Seal? Heto, buksan mo. Ang tunay na Lanteng Jishu manuscript. Hindi ako nagkakamali. Diyos ko, ang nawawalang bungo ng Peking Man. Nasasaksihan ko ang kasaysayan. Kumpleto na ang buhay ko. Galapador na kabayong sumasakay sa Langgelang ayan. Ilang dekada nang nag-a-appraise. Ngunit ngayon lang nakakita ng tunay. Banal ang galing ng pagkakagawa. Patriarch yun. Tunay po ba ang mga ito? Imperial Seal ng Qin Dynasty. Original na Lanteng Jishu manuscript. Bungal ng Peking Man. Estatwa ng Galapador na kabayo. Walang katumbas na pambansang yaman. Lahat tunay na tunay. Patriarka yun. Sinasabi mong totoo ang lahat ng ito. Baka may pagkakamali ka. Paano ito nangyari? Walang pagkakamali. Kasama ang aking Gojian Sword. 5 napakagandang kayamanan ang nandito. Matalas ang mata ni Lolo yun. Ang 5 pambansang kayamanang ito, bukod sa Gojian Sword. Sa iba't ibang pamilyang tagong-tago, nasa kahadeyero ng bansa ang Imperial Seal. Li Xianyang, sinasabi mo bang, ako ang kumuha ng mga pambansang yamang ito? Ito. Kahit may kapansanan sa mata si Young Master, kahit may espesyal na puwersa, imposibleng makakalimutan ng tahimik para nakawin ang napakaraming yaman. Sino kaya ang may gawa nito? Anak, sabihin mo sino ang gumawa nito. Siya. Siya ang may gawa. Paano niya nalaman? Gusto mong takasan? Ang pogi ni Daddy sa laban. Mga gwardya. Aminin mo na, sino ka talaga? Ang lakas ng loob mong magnakaw. 5 pambansang yaman, HMP. Pagkahuli sa akin patunay ng inyong galing. Wala nang pag-asa. Anong lakas ng loob mong nakawin ng mga kayamanang pambansa? Imbestigahan. Opo, salamat sa tulong mo, binata. Walang anuman. Hambog, natalo ka na. Huwag kang tatakbo. Li Xianyang, oras na para tuparin ang pangako mo. Huwag mo akong hawakan. Ako ang tagapagmana ng Angkanli. Lianbei, paano mo siya nasaktan? Ikaw ang itinakwil ng Angkanli. Si Xianyang ang tunay na tagapagmana. Sino ka man, papanagutin kitang tuparin ang sinabi mo. CJ, 100 metro na lang ang natitira. Magpursige pa. CJ. Halika rito, Sibaw. Mag-ingat ka. Bantayan mo ang iyong mga hakbang. Hindi natutumba si Sibao. Malaki na at malakas na si Sibao. Si Sibaw ang pinakamagaling, walang katulad. Nabawi namin ang 5 pambansang kayamanan. 2 kayamanan pa ang nawawala. Tiyak may mensahe ang ating ninuno. May ideya ka ba? Ang appraisal event ay naakit ang pansin ng Fuchsia. Nagtago sila ng 2 pambansang kayamanan. Ang isa ay ang perlas ng gabi. Susubasta sa 3 araw. Para sumali sa subasta, kailangan natin ng lisensyadong appraiser at asset verification. Pasado ako sa lahat ng requirements. Pero ang mga mata ko. Ano, nakahanap kayo ng lunas sa mata ni Jilly? Babalik na kami agad? Ginoong Lee, sinasabi ni Dr. Zo na maibabalik niya ang paningin mo.
Totoo. Magmadali tayong umuwi. Sang-ayon. Sige, 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 so good. Si Yan Yang, nasaktan ka ba? Lianbei, sa kahiyan na yung araw, babayaran mo ng 1,000 beses. Lumabas na, tawagin ng mga nakatatanda. HMM. Ang pamumuno sa Angkan Li ay mapapasa akin. Ginoong Lee, sinira ng apoy ang mga optic nerve ng mga mata mo pagkatapos pag-aral ng mga lumang teksto. Nakakita ako ng paraan para sa nerve regeneration. Magpatuloy na tayo agad. Gawin na ang acupuncture ngayon. Hindi ganoon ka-simple. Napaka-komplikado ng ocular nerves. Ang mga nerve ni Jilly ay tuluyan ng nasira. Halos imposible ang tumpak na pagtusok, maliban na lang kung Kung may galaw ang mga mata, may tuturo ng doktor ang nerve pathways ng tumpak. Tama ba? exact pero walang pakiramdam ang mga mata ko. Paano sila gagalaw? Meron akong solusyon. May nararamdaman na akong bumabalik. Director Lee. Nakikita mo na ba? Hindi pa lubos. Kaunting malay lang ang bumalik. Tama pala ang mga sinaunang kasulatan. Ang gintong mata ay tunay na nakapagpapabalik. Ngunit Sibaw, aking mahal, ang paggamit ng gintong mata ng ganito, mabilis na umaubos ang iyong espiritual na lakas. Kaya mo ba itong tiisin? Kakayanin ko. Ipagpatuloy mo na ang akupuntura, Good. Mabuti. Tapos na ang akupuntura, Sibaw. Buhayin muli ang iyong mga meridian. Malapit na tayo. Naunawaan. Ang paningin ko. Parang bumubuti na. Pigilan sila. Ang silid na ito ay para lamang sa puno ng Angkan Lee. Walang makakapasok ng walang pahintulot ni Director Lee. Ano ang kahulugan nito? Nasa gitna kami ng paggamot. Ang tagal nating hindi nagkita, kapatid. Samahan palabas ang ating minamahal na tagapagmana. Hinihiling ng mga nakatatanda na makausap siya. Sino ang may lakas ng loob humawak sa ama ni Sibaw? Bumangon ka na ngayon, mga lalaking ganyan. Di kayang talunin ng isang batang babae. Sugod. Lakasan nyo pa, mababagsak din natin to. Mas paluin nyo. Sibaw, okay ka lang? Sibaw, bakit di ako makagalaw? Gamitin mo na ang magic mo, Sibaw. Ang tagal ng bulag ang tatay mo. Sanay na ako ngayon. Huwag kang masaktan. Ibabalik ni Sibaw ang paningin ni Daddy. Kaya to ni Sibaw. Huwag dapat makakita ulit si Lianbei. Mawawasak ang lahat ng plano ko. Isang simpleng trabaho, di nyo magawa. Sibaw. Ang ganda ng drama. Sayang, sisirain ko lahat. Tanggalin nyo ang barrier, o papatayin ko kayo ngayon din. Masamang tiyuhin. Di mo sasaktan si Daddy ni Sibaw. Binigyan na kita ng pagkakataon. Kung gayon, ihahatid na kita sa huling paglalakbay mo. Batong porselana. Batong porselana. Kasalanan ni Itay. Nasaktan ka ba? Hindi masakit, tatay kong porselana. Tatay, ang mga mata mo. Huwag mag-alala, batong porselana. Bahagyang bumabalik na ang paningin ko. Kailangan lang ng panahon para masanay. Baka bumalik na ang kanyang paningin. Impossible, kumpirmado ng mga doktor, bulag na. Panghabang buwan si Lianbei, walang pag-asa ng paggaling. Bulag na halimaw. Sa wakas lumabas ka na sa lungga mo. Sakto. Puliin siya. Anong pakana mo? Anong nangyayari? Nililinis ang kahihiyan ng angkan. Tama na, tigilan na ang kabaliwan. Nakatatanda. Itong si Lianbei, ipinagmamalaki ang batang ito para hamakin ako. Dapat niyo itong husgahan. Nakatatanda, ang bulag na tulad ni Yanbei, hindi karapat-dapat mamuno sa angkan. Nararapat si Sian Yang ang mamuno. Yanbei. Bulag at sugatan. Dapat matagal ka nang nagbitiw. Ngayon ikinasasama pa ng batang ito. Dinudungisan mo ang pangalan natin. Nagpasya na ang konseho. Naalisin sa iyo ang pamumuno. May totutol ba? Maraming totutol. Bumalik na ang paningin mo. Impossible. Pero ang iyong mata. Paano sila gumaling? Hindi ba't bulag si Yanbei? Hindi na ba ito gagamot? Paano nangyari ito?
Salamat kay Sibaw at Dr. Zo. Nakabawi ang paningin ko. Gusto pa bang palitan ako ng matatanda? Ehem. Yan Bay, ikaw ang puno ng angkanli. Dapat unahin mo ang kabuuan. Ang batang ito ang nagdulot ng kahihiyan sa buong High City. Napakalaking kasiraan. Kailangang parusahan ayon sa batas ng Lee. Paano kung tumutol ako? Kahit puno ka ng angkan Lee, hindi mo labagin ang alituntunin. Yan Bay. Sasalungat ka ba sa buong angkan para sa batang di kilala? Lalaban ka sa sarili mong pamilya? Itay, huwag nating pabayaan ang masamang tiyo. Kung hulihin niyo si Sibaw, sige. Huwag yung galawin si Sibaw. Wala nang mas mahalaga pa kay Sibaw. Kaya inihahayag ko. Nagdulot ng kahihiyan si Lian Bei. Ayon sa batas, siya ay dapat. May problema. Pangulo, mga nakatatanda, ninakaw ang pamana ng Angkan Lee. Ano? Ang sagradong kayamanan ng pamilya Lee sa daang taon. Tagagarantiya sa kasaganaan at kaligtasan namin. Walang katumbas na halaga. Binabantayan araw-gabi. Paano ito nawala? Walang ideya. Ninakaw na nung huling inspection. Ano na ang gagawin natin? Ang perlas ang magpapasya sa kapalaran natin. Hindi tayo pwedeng mawalan nito. Tama, kailangan nating hanapin agad. May bakas ba ng magnanakaw? Wala. Sinira lahat ng seguridad. Walang naiwang bakas. Ang perlas. Ito ba ang pamana na sinasabi? Ikaw na Pasli, anong balak mo ngayon? Parang alam mo ang tungkol sa pamilyang pamana. Katawa-tawa ito. Ito ang tunay. Hindi kailanman naipubliko ang itsura ng perlas. Paano mo ito nakuha? Ipinagkatiwala ito ng ninuno namin sa akin, si Bao. Alam ba niya kung nasaan ang perlas? Ninakaw ng Clan Fuchsia. Ayon sa impormasyon. Lalabas ito sa isang subastang pandagat sa 3 araw. Dapat nating pigilan ang paglabas nito sa bansa. Yan Bay, kunin mo ito. Yan Bay. Bilang puno ng pamilya Lee, responsibilidad mo ito. At saka, kapag nakuha mo ang perlas, walang bisa ang parusa sa babae. Sang-ayon. Sino mang magtaglay ng mana ng pamilya, siyang mamumuno sa pamilya. Kailangan ko munang makuha ang perlas ng buwan. Sa loob ng 3 araw, umaasa kami sa iyo. Umalis ka sa daan ko, aso. Umalis? 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 Anong pakay mo, Lian Bei? Daddy, kailan natin hulihin ang mga asong ito? Ngayon na. Si Yan Yang. Si Yan Yang. Ako ang kalaban mo. Anong ginagawa mo? Plum Talisman. Anong ginawa mo sa akin? Ibalik mo ako agad. Bearded Talisman. Ano ba talaga ang motibo mo? Mga tita at tito na hindi namin gusto. Lumayas kayo agad sa bahay namin. Paalam. Bisita kayo ulit balang araw. Batang Porcelain. Dr. Zo. Malamang dahil sa labis na paggamit ng gininto ang mata, naubos na ang lakas, makakatulong ang isang araw na pahinga. Lahat ng ito ay para sa akin. Hindi nakita pababayaang masaktan muli. Ginoong Lee. Tiningnan ko ang mga petsa, ngayon dapat ang ika-6 na kaarawan ng binibini. Nakalimutan ko pala ang ganitong mahalaga. Magsiyapaghanda ka agad, nauunawaan. Tatay. Tatay, nasaan ka? Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang ika-6 na kaarawan aking prinsesa. Nagustuhan mo ba? Salamat, ta. Gusto na gusto ito ni Batang Porcelain. Oras na para humili. Hiling ni Batang Porcelain na mahanap agad ang 2 natitirang artepakto at ang bawat kaarawan mula ngayon ay ipagdiwang kasama si tatay. At sana ay mahanap na natin si mom at mabuhay ng masaya bilang pamilya. Ihip mo na ang mga kandila. Ano ang hiling ni tatay? Naway matupad lahat ng hiling ni Batang Porcelain. Boss,
Noong huling pagtatasa, sinira ng mag-amang Lee ang plano natin. Nandito ulit sila. Pinahiya nila ako noon. Si Yan Yang, ipaghiganti mo ako. Lian Bei, babawian kita ngayon. Samantalahin mo ang huling tagumpay mo. Ako na ang magiging puno ng pamilya. Mga kagalang-galang na bisita, maligayang pagdating sa ating subasta. Ang auction ngayong araw ay sulit sa inyong oras. Bago ang pangunahing laban, may paunang paligsahan muna tayo. Ang mananalo, ang mauunang makapagtanong. Ang matalo'y walang karapatan. Pinataas nila ang pusta. Sinisala nila ang mga kalahok. Base sa yaman at kadalubhasaan. Paiikliin ang labanan. Ang huling mga lot ay maglalaman ng mga kayamanan na hindi pangkaraniwan. Tatay, ginagawa nila ng paraan ang iba, hindi ba? Porcelain. Sigurado ka? Oo naman. Ang tuntunin ay simple, magpatuloy batay sa halaga ng Jadet. Pustahan sa Jade. Ako ang pinakamagaling sa Haicheng. Tulong ng langit. Ang pagkakasunod ay base sa inyong numero, mga kalahok 1 at 2, pumili na kayo. Magsimula na. Sige na. Ito ang pipiliin ko. Paano kung pareho tayong pumili ng iisang bato? Nauna si Sibao. Nasa ilalim ang kamay ni Sibao. Pandakala, maikli kamay ko pero nauna ako. Sabay talaga kayong pumili. Baka may dapat magpalit. CJ. Bilang ikalawang ginoo ng Angkanli, hindi ako makikipagtalo sa bata. Say na yan. Pipili ako ng iba. Ang bait ni Ginoong Lee. Iniwan niya ang malaking Jade sa kalaban. Sinadya kong pili ang pinakapangit na Jade dito. Walang kahit serpentine pattern, walang kwentang bato lang. Ito ang pipiliin ko. Putulin mo. Top grade Imperial Green Jade ito. Tuloy ang pagputol. Berde sa magkabilang gilid, 3 gilid na berde, 3 gilid na Imperial Green Jade. Hindi bababa sa 50 milyon ang halaga nito. Kung magpatuloy ang berde, lalampas ng 100 milyon. Hindi nabibigo si Mo Fangfei. Director Lee, ano ang gagawin natin? Nagtiwala ako kay Sibao. Ituloy ang pagputol. Halos umabot na ng 100 milyon, nakakaawa. Pero, matatag ang kalidad sa unang 3 hiwa. Talagang Imperial Green Jade. Turno ni Sibao. Putulin mo na. Ang laki ng batong ito. Baka 100 milyon ang halaga ng Jade. Ito rin ang pinili ni Ginoong Lee. Isang hiwa lang, lalabas na Jade. Tulad ng inaasahan, walang kwentang bato ito. Walang senyales ng Jade. Director Lee, anong dapat natin gawin ngayon? Unang hiwa pa lang to, hindi pa tapos ang laban. Walang bakas ng Jadete dito. Baka walang kwentang bato lang. Kulang talaga sa karanasan ang kabataan. Talagang lugi tayo dito. Si binatang Master Lee ang pinakamagaling na manlalaro ng Jade sa Haicheng. Ngayon, nagpakita siya ng imperial na Jade. Ang tagapagmana ng pamilyang Lee ay nakuha naman ng walang kwentang bato. Malamang eliminated na siya ngayon. Hindi walang laman ang bato ni Sibao. Putulin mula rito. Putulin kung saan niya sinabi. Basurang bato, mananatiling basura. Wala namang magandang lalabas diyan. Ito, Imperialong Dragon na Jade to. 10 beses ang halaga nito sa Imperial na Jade. Dragon species, paano ito nangyari? Dragon species, kasalukuyang halaga? 8 milyon ang halaga ngayon. 8 milyon para sa piraso lang. Pwedeng doble yan sa susunod na hiwa, kung tuloy-tuloy ang Jade. Aabot sa langit ang halaga. Hindi pa sigurado kung sino mananalo. Masyadong maaga para maghusga. Swerteng-swerte lang siya. Hindi na to magpapatuloy. Sunod na hiwa dito. Muling lumitaw ang Jade. Ang kalidad, 16 na milyon. Dito. 32 milyon. 3 gilid ay may Jade. Kung may isa pang gilid, lampas na sa kay binatang Master. Sa ngalan ng langit, tigilan mo ang pagpapakita ng Jade. Huling hiwa dito. 74 na milyon. Nanalo ang batang dalaga. Ang galing ni Sibao. Impossible. Paano ako matatalo sa isa 5 taong gulang na bata? Ipagpapatuloy ko ang pagputol. Kung hindi sa uri ng Jade, sa sining tayo maglaban. Ipagpatuloy ang pagputol. Ang galing ng pagkakagawa. Isang buong, paru-parong Jade. Umaakit pa ng mga paro. May kaluluwa ang Jade na ito. Ang halaga nito ay lampas 50 milyon. Talagang si second young Master Lee. Nakahanap siya ng makalangit na Jade. Magkano na ang halaga nito? Makalangit ang Jade na ito. Sa libro ko lang ito nabasa. Ang konserbatibong halaga nito ay 1 bilyon.
Kahit long si Jade ang sa kanya, ano ang magagawa noon? Isang batong walang kapangyarihan, hindi makakapantay sa akin. Butterfly Spirits to, tumigil ka na. Aminin ang pagkatalo. Mr. Lee, ano ang gagawin natin ngayon? Naku! Huwag mag-alala, hindi matatalo si Sibaw. Sino ang nagsabing natalo? Ang batong walang kapangyarihan, hindi kalaban ng Spirit Stone ko. Natalo ka na. Pagmasdan mong mabuti. Ang mga dragon ay may dragon. May dragon pala sa Jade na ito. Ang bato ng dragon ay isang bihirang pagkakataon sa isang milenyo. Ito ay nagpapakita ng tunay na anyo ng dragon. Pagdaloy ng enerhiya ng dragon. Talagang nakakamangha ang araw na ito. Ang angle ng dragon ay yumayanig sa kalangitan, hindi katulad ng mga paru-parong espiritu. Impossible. Paano sumulpot ang Jade sa walang halagang bato? Ang dragon jade na ito ay, ano ang halaga nito? Ang halaga nito ay hindi matatansya. 10 bilyon. Hindi, 100 bilyon. 100 bilyon. Ang binatang ito ay, sinwerte ng ganito kalaki. Masamang tiyuhin, talo ka. Gago, hindi ka na muling magkakaswerteng ganito. Pagbati sa pagkuha ng mistikong Jade, nasa susunod na round ka na. Tapos na ang pagtatasa ng hiyas. Pagbati sa lahat ng naririto, magpapatuloy tayo sa subasta. Mga numero ng tawad ang magdidikta ng prioridad. Sa pantay na tawad, ang may pinakamataas na taya ang uunahin. Unang item sa subasta ay ihahayag ngayon. Nahanap ko ang pamanang pamilya. Tulad ng nakikita ninyong lahat, ang South Sea Luminous Pearl na ito ay, paunang tawad, 100 milyon. 110 milyon. 200 milyon. Porcelain treasure. Ang perlas na yon. Nagsimula ng 200 milyon. Seryoso si Young Master Lee ngayon. 200 milyon, unang tawad, 200 milyon, pangalawang tawad, nabili sa 200 milyon. Pagbati kay Young Master Lee. Lian Bay. Akin na ngayon ang pamanang ito. Ang mana ng pamilyang Lee, sabi raw ay 1,000 taon ng maningning na perlas. Sino mag-aakalang ito pala? Pero, bakit nandito ito? May chismis na ninakaw ang mana ng mga Lee. Kung kay Panginoon Lee ang mana ngayon, siya na ang bagong pinuno ng pamilya. Ang sama mo, gusto mo pa ba nitong kahon? Nakuha ko na ang tunay na mana. Para saan pa ang kalat na ito? Pero syempre, bagay sa basura. Ang batang basurero na katulad mo. Itago mo. Lian Bay, nasa kay Sian Yang ang mana. Ang mana ang magsasabi kung sino ang pinuno. Si Sian Yang ang tunay na pinuno. Mga gwardya, palayasin sila. Subukan ninyo. Ang tatanga, peke ang perlas nyo, akala nyo panalo na kayo? Bantayan mo ang dila mo, bata. Sibaw. Ito. Pick 2. Siyempre, ang tunay na mana ay nasa akin. Ang maalamat na ningning ng perlas, ang nagliliwanag sa buong palasyo. Ito ang tunay na makinang na perlas. Sino ang aakalang ang tunay na perlas ay nakatago sa simpleng kahon na ito? Si Binatang Ginoong Lee, hindi marunong humusga ng kayamanan. Sa husga ng Binatang Ginoo, pangarap niyang pamunuan ng Angkan Lee, kahit bata ay makakalamang sa kanya. Binayaran ko ito ng 200 milyon. Hoy bata, ibalik mo yan. Tama, binili ni Sian Yang ang lahat ng ito. Itong walang hiya na bata, sa amin ang pamana ni Sian Yang. Tinanong ni Baobe ang lalaking iyon. Sabi niya ayaw niya sa kahon. Ngayon akin na ito. Nagbago ang isip ko. Isuli mo. Kay tatay ang perlas. Lee Sian Yang. Baobei, mag-ingat ka. Tatay, Director Lee, nasugatan ka. Kukuha ako ni Dr. Zhu. May lihim na sandata rito. Paano nagkaroon ng ganitong bitag? Ang isang item sa auction, lumayo kayong lahat, mag-ingat sa mga ligaw na atake. tatay, tinamaan ka ng bala. Kasalanan ko ang lahat. Tahan na, Bao. Magiging ayos si Papa. Kunin agad ang Night Pearl. Gagaling ka sa tulong ni Ikexui. Naku, nakalalason ang palaso. Kailangan siyang i-detoxify agad. Kumakalat na ang laso. Mas mabilis kaysa maiwasan ko. Anong gagawin ko?
Sa bilis ng pagkalat nito, kahit Diyos hindi siya maliligtas. Lian Bei, kapag namatay ka, ako ang magmamana sa Lee family. Kalokohan niya, sasagipin siya ni Etex. Hindi pa ba dumarating si Etex? Siya ba ang hinihintay mo? Matandang loko-loko, kung gagalaw ka pa, ikaw ang uunahin kong patayin. Lolo Manggagamot, mag-ingat ka. Kayong mga tampalasan, pakawalan niyo na si Lolo Manggagamot. Sino kayong mga ito? May lakas ng loob kayo, manggulo sa harap ng mga maharlika. Aalis na ako sa subasta, pauwiin niyo na ako. Mga ahente ng Fusion Nation. Bitag ang Night Luminous Pearl. Force line. Takbo, force line. Tumakbo ka na. Hindi ko pababayaan si Daddy. Napakaganda ng samahan nyo ng tatay mo. Nakakaawa lang. Nalasan siya ng Jichin laso ng Fuchsia. Mamamatay siya sa sakit sa loob ng 10 minuto. Huwag, Daddy, huwag kang Kung gusto niyong mabuhay siya, ibigay niyo ang pearl at 5 kayamanan, at magpasuko kayo. Ikaw, sasama ka rin sa amin. Panaginip mo yan. Mamamatay muna ako, bago ko isuko ang mga ito. Ang tapang mo. Ikaw naman, kaya mo bang tiisin ang paghihingalo ng daddy mo? Tigil, Daddy, huwag mo akong iwan. Ako na lang ang kunin niyo. Pera't ibigay niyo ang antidote sa kanya. Force line. Huwag mong gawin ito. Force line. Batang porcelain. Sandali. Batang porcelain. Sinong may ganang mangapi sa aking alagad? Lolo Dakila. Ang Dragon Aura na ito, siya kaya ang tagasuri ng Dragon Aura, tagapagbantay ng Dragon Vein, Guru Qingshu. Ligtas na tayo. Impossible. Itong paslit, alagad ni Guru Kingsu. Qingshu, bakit ka nandito? Alagad. Kaya pala nitong bata, na bulgar ang plano natin. Kayong hamak na daga ng Fuchsia, hindi nyo pwedeng saktan ng aming mga taga-Great Xia, kahit isang hibla ng buhok. Uurong tayo. Lolo Dakila, bilis, tingnan mo si tatay. Nalason siya. Kailangan nating inspeksyonin ito kaagad, Lolo. Tara na. Mechanism toxin ito. Walang awa talaga ang Clan Fuchsia. Lolo, kaya mo bang gamutin ito? Ito na kaya ang maalaman na pilyong pang... Matalino ka, Sibaw. Ito mismo ang pilyong pambuhay. Una, nangangalaga si Lian Bei sa kayamanan ng Daksha nang salakayin siya ng Clan Fuchsia. Pangalawa, siya ang iyong ama. Isang pilyo lang ito, karapat-dapat siya. Tatay, gising ka na sa wakas, natakot ako ng sobra. Nais kong masubaybayan ang paglaki ng prinsesa ko. Hindi ako mamamatay ng basta-basta. Salamat sa pagligtas mo sa akin, Lolo. At sa pagsagip kay Sibaw noon, at pag-aalaga sa kanya hanggang ngayon. Walang hanggang pasasalamat ni Lian Bei. Walang anuman. Matalino at maganda si Sibaw. Mahal na mahal ko siya. Hindi naman ito pabigat. Ngunit Panginoong Li, ang natitirang lason, neutralisado ng pilyo ang karamihan. Pero may natira pang bakas para tuluyang mawala. Kailangan nating hanapin ang ikapitong kayamanan, ang Millennial Sylvan Horn. Durugan ng sungay at gawing pulbos, para gawing panlaban sa lason. Lolo, nasaan ang ikapitong kayamanan? Maaari mo bang hulaan ang lokasyon nito? Lolo, nakita mo na ba? Ipinakita ng panghuhula na ang Millennial Sylvan Horn ay may kinalaman sa ina ni Sibaw. Nanay, Mo Junyan, hindi ba dapat patay na siya? Anong kinalaman ng patay na babae? Mukhang ang ikapitong pambansang kayamanan. Hanapin mo sa impyerno. Lian Bei, nasa iyo pa ang lason. Hindi ka magtatagal. Tanungin mo siya sa impyerno. kasinungalingan yan. Buhay pa ang nanay ni Sibao. Irob, may sasabihin ako sa'yo. Ako ang nagtulak sa nanay mo. Ang damo sa puntod niya. Kasintangkad mo na siguro. Mamamatay tao. Papaarestuhin kita sa tiyuhin ko. Show, ang katulong. Dalhin nyo sila sa tiyuhin ko. Iabot ang lahat ng ebidensya nila. Iabot mo lahat. At, ipagbigay alam ang utos ko. Simula ngayon, alisin si Li Xianyang sa angkan. Hindi na siya miyembro ng Angkan Li. Sige, alis na. Ako ang pakalawang anak ng Angkan Li. Huwag sa bahay ng tiyuhin. Pakawalan niyo ako. Lolo, kumusta na ang nanay ni Sibao? Huwag kang mag-alala. Buhay pa siya. At, magkikita kayo ulit. Totoo ba? Ayos. Sibaw, ako, alam kong may pagsubok ka. Kaya umalis ako sa bundok Wolong. Okay na ngayon, babalik na ako para bantayan ng Dragon Vein. Sibaw, punong abala ng Angkan Li.
Ang nawawalang pambansang kayamanan, mahalaga para sa bansa. Kailangan mong mahanap agad. Ang ikapitong kayamanan, huwag mong hayaan na magtagumpay ang masasama. Ikaw na ang bahala. Sa iba. Bitawan mo ako. Ako ang pangalawang anak ng pamilya Lee. Pakawalan mo ako. Tinanggal ka na ni Jilly. Sa talaan ng pamilya. Wala nang pangalawang anak ang pamilya Lee. Samahan sila sa tirahan ni Jilly. Huwag mo akong hawakan. Papakawalan mo ako. May gulo. Ikaw pala. Bakit mo ako dinukot? Makiisa ka sa akin. Ang pamilya Lee ay mapapasayo. Taga-Fusha ka. Bakit kita pagkakatiwalaan? Dahil sa kanya. Hindi. Mo Junyan. Buhay ka pa pala. Multo ka ba? Kukunin mo ang buhay ko. Kahit kapatid niya ay hindi nakahalata. Mukhang kapanipaniwala ang peking katauhan. Mahusay na pagkukunwari. Peke. Lee Xianyang. Ang pakikipagtulungang ito. Tatanggapin mo ba? Gusto mong ibigay namin ang mga ugali ni Mujunyan. Patunayan ang pagkakakilanlan niya. Tapos, gamitin siyang proxy. Para nakawin ang mga kayamanan. Pangalawang Ginoong Lee. Bantog na bantog ka. Ano ang sagot mo? Bilang mamamayan ng Daxia, hindi ko. Sang-ayon ako, pero pagkatapos nito, gusto ko ang ulo ni Lianbei. Mr. Lee, may problema. Sina Lee Xianyang at Mu Fangfei ay dinukot. Ang tanging may lakas ng loob na labanan ka ay ang Shadow Sect. Tatay, mga duwagyang mga shadow sect. Kailangang mahanap ang ikapitong pambansang kayamanan. Huwag nating hayaan silang magtagumpay. Magaling ang ideya mo, Bao. Mas malalim pa ito kaysa sa inaakala. Ito ba ang nanay ko? Nasaan na ba talaga siya? Nanay, Mu Junyan. Lee Xianyang, ano ba ang pakay mo? Lianbei, kung buhay ang gusto mo sa babae mo, dalhin mo ang Moon Pearl ngayon din. Hanggang bukang liwayway ka na lang. Hello. tatay, sasaktan nila si nanay. Kailangan nating iligtas siya. Kasabwat si Lee Xianyang sa sect. Ito ay isang bitag. Bao. Kaya mo ba to? Pinaghirapan na sila ni Lolo. Noong nakaraan, tatapusin ko ang kanyang sinimulan. Shoo. Immobilize ang elite security team. Sa Villa agad. Sir. Nanay. Huwag kang matakot, nanay. Sasaklolohan ka namin ni Daddy. Huwag kang gagalaw. Lumapit ka pa ng isang hakba. Papatayin ko siya. Sa totoo lang, dapat kitang pasalamatan. Kung hindi mo sinabi sa akin na buhay siya, hindi ako mag-iimbestiga o dakpin siya. Kung gusto mong mabuhay siya, ibigay mo na ang mutya ng gabi. Narito ang mutya. Sabay tayong magpapalitan. Kasundo. Teka. Ilapag mo ang mutya sa lupa. Sipain mo papunta rito. Baby C. Ang birthmark na plum blossom. Anak ko talaga kayo. Ang aking sanggol. Huli ka sa wakas, anak. Ito ba ang proteksyon ng isang ina? May nanay na si baby. Okay lang ako, nay. Nasaktan ka ba kahit saan? Ayos lang si mama. Baby C. Baby C. Okay ka lang ba, Baby C? Ayos lang ako, tatay. Pinoprotektahan ako ni mom. Halika rito. Nakakalungkot. Hindi namin napatay ang babaeng iyon, at ang batang iyon sa aksidente. Bugbugin hanggang mamatay. Itapon sa tapat ng bahay ni Tito. Di na sila makakatakas ngayon. Naiintindihan. Pakawalan niyo ako. Nakita ko na ang nanay at tatay ko. Umuwi na tayo. Sige na. Masakit ba? Hipan ko po yan, nay. Wala nang sakit, salamat Sibaw.
Mabait na bata. Mula nang bumalik si Madam, ang ngiti ni Young Miss ay di na nawawala. Ang pagdating niya ay nagdudulot ng hinala. Matagal na tayong naghanap ng walang bakas. Paano siya madaling nakita ni Mu Fangfei? Imbestigahan mo ito. At, bantayan mong mabuti ang bawat galaw niya. Ingatan si Sibaw kahit ano ang mangyari. Naiintindihan ko. Sibaw. Tay, bilis pumunta dito. Yung ibang magulang at anak, nasa iisang talaan ng pamilya. Kailan ba kayo ikakasal? Ni Tay, Sibaw. Hindi tayo nagmamadali dito. May urgent ako sa opisina. Baka po matagalang umuwi. Asa mo na si Sibaw. Sige. Palem. paalam Tay. Nay, nahihiya lang si Tay. Huwag kang mag-alala, hindi siya babaero. Siguradong pakakasalan ka niya. Naniniwala ako sa'yo, Sibaw. Paggabi na. Lulutuan na kita ng hapunan. Yehe, makakatikim na ako ng luto ni Nay. Handa na ang hapunan, Sibaw. Wow, ang sarap tingnan nito. Parang pampakalma ang amoy nito. Bakit naman nalaso ng ina ang anak niya? Bakit hindi siya kumakain? Nabuking na ba niya ang plano ko? Sibaw, bakit hindi ka kumakain? Hindi mo ba gusto ang luto ni inay? Hindi, ang tagal mo nang nagluluto. Siguradong pagod ka na. Ikaw muna ang mauna. Wala si Lian Bei ngayong gabi. Tamang panahon para nakawin ang Night Pearl. Hindi ako pwedeng makatulog. Hindi gutom si inay. Ikaw na muna ang kumain, Sibaw. Hindi rin ako gutom. Inay, maaari bang magtanong, Inay? Ano yon? Inay, bakit mo ako iniwan noon? Anak, ginawan ako ng kaso ni Mufang. Kailangan kitang protektahan. Kaya nga, patawarin mo ako. Kasalanan ko lahat ito, dahil sa akin. Nagdusa ka ng labis. Ang tagal kitang hinanap. Sa TikTok, may mga bata akong nakita. May kumpletong magulang. Gusto kong mahanap ang tunay kong magulang. Pero nandito na kami ngayon. Nilason si tatay ng mga kontrabida. Nananatili ang lason. Pwedeng ikamatay niya ito. Ayon kay Lolo, ang lunas ay ikapitong pambansang kayamanan. Ang Millennium Jade Unicorn. Sinabi rin niya, konektado ito sa'yo, Inay. Ina, alam mo ba kung nasaan ito? Mali siguro si Lolo. Wala akong alam dyan. Kainin mo na ang pagkain mo. Lumalamig na yan. Maging mabait ka at makinig kay ina. Inay, naubos ni Baby C lahat ng pagkain. Si Baby C ang mabuting anak ni inay. Inay, inaantok na si Baby C. Baby C. Baby C. Tapos na ang misyon. Kapag nakuha ko na ang mutya ng gabi, kailangan niyo akong iligtas. Tumutulong si Inay sa mga tagapaghatid ng kamatayan. Dapat ko siyang pigilan. CEO Lee, sinali si Yan Yang at Mu Fangfei, iniligtas ng mga tagapaghatid ng kamatayan. Ang bilis nila kumilos. Malamang nagtutulungan sila. P asterisk tang asterisk na, doble P asterisk tang asterisk na. Ligtas na ang pakete. Magkita agad tayo. Aray kupo. Inay, kakampi mo ba ang kaaway? Inay, pababayaan mo ba si Baby C? Sibaw, ano bang sinasabi mo? Tumakas papunta sa kalaban. Kailangan lang lumabas ni Mommy.
Mommy, ang mutya ng gabi ay pamana ng pamilya natin. Huwag mo itong kunin, Mommy. Walang ganoon. Kailangan kong kunin ang mutya ng gabi. Mommy, huwag kang alis, Mommy. Ayaw ni Sibao na umalis ka. Bitawan mo ako. Tigil. Bakit ka bumalik? Sino ka talaga? Pakawalan mo ako. Daddy. Mommy. Tumigil na. Naku. Ninakaw niya ang mutya ng gabi. Peke ang mutya. Fake ito. Daddy, pinalitan mo ng pata. Pero umalis si Mommy. Ayaw ni Sibao na umalis si Mommy. Sibaw. Hindi siya ang iyong ina. Ito ay maskara na gawa sa balat ng tao. Ang inang kasama mo nitong mga araw ay hindi ang tunay mong ina. Isa siyang impostor na pusher rin. Layunin nilang agawin ka at nakawin ang mutya ng gabi. Kung gayon, nasaan ang tunay na ina ni Sibao? Nasa panganib ba siya? Tiyak na ibabalik ni ang tunay mong ina. Naiintindihan mo? Kahangahang ang bilis. Humahanga ako. Buksan mo na ngayon. Ito nga ang mutya ng gabi. Nagawa natin. Mga tanga. Peke ang mutya. Hindi maaari. Direkta kong kinuha ito mula sa kaha ni Lianbei. Paano naging peke? Paulit sa konteksto. Humanap ng kopya ng mutya ng gabi. Nakasalalay ang kapalaran ng bansa, nauunawaan. Karapat-dapat sa pangalan ni Lianbei, maingat na pagpaplano. Pinaghinalaan ka na niya noon pa. Kaya pinalitan niya ang mutya ng maaga. Mga gwardya, dalhin niyo siya. Ano ang susunod nating hakbang? Palalabasin natin sila. Ikalat ang balita. Ang huling yaman ng bansa ay lilito sa exhibition ng kahoy. Pagkatapos ay maglalagay ng bitag na hindi nila makatatakas. Ngunit ang batang iyon, mayroon siyang gintong mata. May paraan ako para sa kanya. Bukod sa 7 kayamanan. Kukunin ko rin ang kanyang sarili. Nag-iisip ang munting babae. Humugot siya ng posporo. Inay, huwag mo kaming iiwan, porcelain. Huwag. Mabait ka ngayon, porcelain. Siguradong ibabalik ni tatay si inay. Geely. Ano yun? Nahanap na namin ang huling pambansang kayamanan. May exhibition ng wood carving sa 7 araw. Ang huling kayamanan ay doon itatampok. Pagkatapos nakawin ng Night Pearl. Biglang lumitaw ang impormasyong ito. Malamang may kinalaman ng Fuchsia Clan. Mag-deploy na ng mga surveillance team, i-secure ang lugar ng exhibition ng 2 araw maaga bilang pag-iingat. Nauunawaan. Fang Fei Mu. Anong ginagawa niya rito? Maaari ka nang umalis. Ako'y mananatili kasama ang amo. Ate Junyan, anong gagawin natin? Hindi ko inakalang magiging taksil si... Baka alam niya ang kinaroroonan ng Millennium Wooden Unicorn. May mga tanong din ako sa kanya. Kunin siya tanungin. Pangahas ninyong arestuhin ako. Alam niyo ba kung sino ako? Magsaayos ka. Fang Fei Mu. Ang tagal nating hindi nagkita. Ikaw pala. Mo Junyan, makinig kang mabuti. Ang asawa ko ang magiging susunod na pinuno ng Angkanli. Pakawalan mo ako ngayon din. O papatayin ka niya. Anong ginagawa mo? Sagutin mo ako. Maabot ka ba muna niya? O mas mabilis ang patalim ko? Tatanong ko ng isang beses. Nasaan ang banal na kahoy ng milenyo? Nasa organisasyong Fuchsia. Magkakaroon sila ng exhibition sa kahoy bukas. Ipapakita lahat ng kagamitan.
Isang pambansang kayamanan na lang ang natitira. Hindi nila madaling ilabas. Sa halip ay nag-e-exhibition. Ano ba ang balak nila? Hindi ko alam. Pero alam kong, binabakuran nila si Lianbei. Si Lianbei. Pinagbuntis mo ang anak ni Lianbei. Pero tinutulungan mo ang Fuxia. Laban sa sarili mong asawa, nagsisinungaling ka. Hindi pa rin niya alam. Na si Lianbei pala ang lalaking iyon. O na ang anak niya pala. Oo. Niloko ni Lianbei. Tapos isinama pa ang anak sa labas. Kaya nga kinamumuhian ko siya. Mandurugis ka, hindi mo ako pwedeng patayin. Alam ko kung nasaan ang anak mo. Nasaan siya? Ito ang usapan, pakawalan mo ako, at sasabihin ko kung nasaan siya. Hanapin muna siya bago tayo mag-usap. Dalhin niyo siya sa sasakyan. Junyan, huwag mong paniwalaan lahat ng sinabi niya. Maaaring bitag ito. Eksakto ang kailangan natin. Bukas ng gabi ang exhibition ng mga ukit. Maraming bitag ang mga taga-Fuxia. Para mabawi ang pambansang kayamanan, kailangan nating manggahiz. Anong panlilinlang ang binabalak mo? Nakagapos ako ng ganito. Ano pang panlilinlang ang magagawa ko? Gusto mo bang makita ang anak mo o hindi? Tara na. Si Yang, sagipin mo ako. Mujunyan, Huwag kayong gagalaw. Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Sir, siya yung liit na cute, ang tunay na nanay. Magaling. Gapyusin niyo siya. Ang ikapitong nawawalang pambansang kayamanan. Narito ang sinaunang kahoy na rhinoceros. Narinig ko rin yan. Kung mabibili natin ng mura, hindi ba tayo yayaman? Kahit hindi natin makuha ang kayamanan, masarap pa ring makita yon. Paano nalaman ni Daddy ito? Sinadya itong ipakalat ng mga Fuxia. Ito ay patibok. Si Bao. Huwag kang lalayo kay Daddy. Okay. Okay. Mga maginoong panauhin, maligayang pagdating sa exhibition ng mga ukit. Samahan ninyong maranasan ang kultura at ganda ng mga kahoy na ukit. Para dito, naghanda ang mga organizer ng isang interactive na laro. Paano pare-pareho ang lahat? Sino makakaalam ng tunay? Naniwala akong narito kayo para sa sinaunang kahoy na rhinoceros, at ang pambansang kayamanang ito ay nakatago sa kanila. Simple lang ang patakaran ng laro, napakasimple lang. Pumili ng isa at kunin ng libre. Kung ito man ang kayamanan, nakadepende sa swerte mo. Nandoon ang kayamanan. Nakakakilig naman. At libre pa, ako ang kukuha ng kayamanan. Si Bao. Ano iyon? Peke lahat ito. Natukoy ng bata ang 6 na yaman. Sabi niya, peke raw lahat. Kung ganun, peke nga sila. hindi masama, Iki. Nakita agad sa unang tingin. Lisian Yang. Kakuntsaba mo ang Fuxia rin. Pinalayas mo ako sa pamilya Li. Pinilit mo akong makipagtrabaho sa mga hapon. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ang tunay na Millennium Guardian statue ay nandyan mismo. Pagtukoy ng yaman sa pamamagitan ng kurtina. Paano nangyari yun? Kung peke ang mga ito, posible kayang ang tunay ay nasa ilalim ng kurtina. Kahangahangang mga mata, ang tunay na bagay ay narito. Ang tunay na yaman ay nakatago dito. Hindi ka panipaniwala ang batang ito. Lisian Yang. Ano ang balak mo? 3 kahilingan. Una, ideklara akong bagong ulo ng pamilya Li. Pangalawa, ibalik ang lahat ng 6 na yaman. Pangatlo, ibigay mo ang batang yon sa ibabaw ng aking bangkay. Managinip ka. Tanggihan ako. CJ, kung gayon, tingnan mo ito bago ka magdesisyon. Nakaset ang time bomb. Sinisira nila ang banal na relikya. Ang Millennium Kilin, mahalaga sa kapalaran ng bansa. Kapag nasira ito, mawawasak ang kapalaran ng Daksha. Hindi papayag si Sibao na pasabugin ang relikya. Si Bao. Maghintay ka. Nasa kanya ang detonator. Pinakabagong teknolohiya ng pampasabog ito. Gigibain nito ang kilid at papatayin lahat dito. Baliw ka. Ayokong mamatay. Sundin mo na lang siya. Huwag kang makasarili. Lahat tayo inosente. Master Lee, sumunod ka na. Kapag sumabog ang bomba, mamamatay ka rin. Akala mo bobo ako? Pumili ng maayos, Irog. Halos 6 na relikya lang ang nabawi natin. Hindi ko ibibigay ang mga ito. Kapag nakuha ng Fusang ang 7 relikya, wakas na ng Daksha. Sabugin mo kami kung gusto mo. Hindi ako susuko. CJ, mukhang kailangan ko ng mas magandang panakot. Paano kung isama natin siya? Nanay, Yan Bay, mahal. Totoo talaga ang bombang ito. Ito ang kapatid kong si Mujun yan. Nakalimutan kong sabihin, ang buton na ito ang magpapasabog ng bomba sa kanya.
Puto, Masamang tiyuhi, pakawalan mo ang nanay ko. Wala siyang kinalaman dito. huling tanong ko na to. Magpapalit ba tayo o hindi? Mukhang ayaw ka nilang iligtas. Mukhang sisibog ang Sianyang. Tigil. Papayag kami. Sumasang-ayon ako sa mga kondisyon mo. Salamat sa Diyos. Hindi tayo mamamatay. Bilisan nyo ang palitan. Magpalit na tayo ngayon. Dalhin nyo na ang pamana. Ipagbigay alam din sa pamilyang yon. Ihatid ang 5 artifact sa exhibition ng wood carving. Kailangan ng oras sa paghahanda. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo nang magpalitan ng mga hostage. CJ, lumapit ka rito. Kunin na ni si Bao ang remote. Muntik na, wag mag-alala, mama. Akala mo ba talaga na totoong remote ito ang hawak? Kapag pinatay natin si Mujunyan, mawawalan ng kontrol ang bata at saka mag-aktiba ang aking magic array. Sasaklawan ang Golden Aes. Ano ang sinasabi mo? Nasa akin ang totoong remote. Mamatay ka na. Hindi ko inasahang ganun kadali kapag kumalat na ang sumpa ng lubusan. Sa katawan nitong maliit na ito, mapapasa akin na ang gintong pupil. Mujunyan, palom na ito. Ayaw ko kay mommy. Malapit na. Isang hakbang na lang, at mapapasa akin na ang selyo. Mamatay ka na. Anong nangyayari? Bakit hindi sumabog ang bomba? Salamat sa langit. Nabigo ang bomba. May sira ang detonator. Muntik na yun. Terran at umalis dito. Huwag kang gagalaw. Puputulin ko ang lalamunan mo. Patigilin mo ang mga tauhan mo. Lian Bei, sagipin mo si Sibaw. Pigilin ang ritual kahit anong mangyari. Pakawalan mo siya o papatayin ko ang bata. Pakawalan mo si Sibaw. Hindi mo ako mapagtatagumpayan. Sa ibabaw ng bangkay ko, kapag nabigo ang plano, isasama ko sa akin ang batang to. Aray! Sanggol na porcelain. Ayos ka lang ba? Nasaan si nanay? Nandito si nanay. Porcelain baby. Hindi sumabog ang bomba. Salamat sa Diyos, ligtas si nanay. Imposible. Walang kamali-mali ang plano. Bakit hindi gumana ang bomba? Swerteng swerte tayo. Nais mong nakawin ang golden pupil. Kaya hinuli mo muna ako. Pero palpak ang plano mo. Kahit maliit ang mga bombang ito, nakamamatay sa malapitan. Maglagay ng isa sa babae bukas. Isa sa ilalim ng pedestal. Pag bumigay na ang bata, kukunin natin ang golden pupil. Nais nyong manakit gamit ang bomba. Papatayin ko ang mga device nyo. Kayong, sino ka talaga? Ahente ng National Artifact Bureau. Sinira nyo ang aming mamamayan. Ninakaw ang ating yamang bayan. Nilusob ang aming teritoryo. Inaaresto na kayo. Ako'y hulihin, huwag magpakapalpak. Okay ka lang? Ayos lang ako. May matandang kasabihan ang inyong daksha. Hindi mo tatanggapin ang inuman ngunit iinom ka ng parusa dahil bigo ang mahinahong paraan. Gagamitin ko na ang dahas. Tumigil ka sa pagsasalungat. Di mo matatakasan to, mahal. Naubos na ang banal mong kapangyarihan, hindi mo mabubuksan ngayon ang gintong mata. Tanggapin mo ang kapalaran mo. Sibaw. Si Bao, magpakatatag ka. Iligtas mo si nanay at tatay. Imposible. Lumakas ka pa? Taksil. Huwag kang tatakbo. Sibaw. Tumigil ka sa paghabol. Kuya, pinilit ako ng mga hapot. Kung di ako susunod, papatayin nila ako. Eksakto. Maawa ka. Hindi namin nilayong ipagkanulo ang bayan. Mga Hapon ang may. Pinili mo ang landas na to. Harapin mo ang bunga nito, mga gwardya. Ate Junyan. Dalhin nyo ang mga traidor na to. Ibalik ang Millennial Wood Unicorn sa kabangyaman. Opo. Naku. Ang ganda sumaklolo sa bida. Mag-focus ka. Sibaw. Ang tatay mo'y Nagkakaroon ng lason muli. gagamitin ng pambansang kayamanan para sa gamot. Pero,
Nay, pinayagan ito ni Lolo sa tuhod. Konti lang ang gagamitin natin. Asawa mo siya. Hindi mo siya pwedeng hayaan Ang asawa ko. Eksakto, kung hindi siya ang lalaki mo, paano ako ipinanganak? Ate Junyat, yan ang utos ni Master Chingshu. Dapat tayong sumunod. Iligtas natin ang bayaw. Una, dalhin sa angkan ng Li. Pagdating ng 7 kayamanan, pagsamahin ang mga ito. Naiintindihan. Handa na ang panlunas. Inumin mo ito, at lalabas ang lason. Hindi niya malunok. Alam ko na, sa ko nalaman, kailangan ng halikan para sa gamot. Hagkan mo siya. Ipapagawa ko na lang sa iba. Binibenta ko ang kakayahan ko, hindi katawan, tsaka, lalaki ako. Nay, kung di mo siya hahalikan, pwede mamatay si tata. Ayokong mawala si tata. Sige. Ako na ang magpapakain sa kanya. Nandito ako para magbigay ng gamot. Sa tahanang ito, kami matanda, mahina, o may sakit, o lalaking walang muwang. Kaya ako ang kailangan. Huwag kang magkamali. Salamat. Tatay, okay ka na ba ngayon? May hinay pa ako noon. Ngunit nawala na lahat. Ang sungay na ito ay pambihirang hiyas pang medisina. Ngayon, wala nang lason sa katawan mo. Salamat, Dr. Zhu. Ikaw muna. Dahil, nalinis na ang lason mo. Kukunin ko na ang sungay. Lahat ng pambansang yaman ay ilalagak sa National Archives. Ang mutya ng pamilya. Porcelain, kunin mo. Anong problema, Porcelain? Inay, ang mutya ay para lang. Sa susunod na leader ng angkan. Alay ng pagmamahal ni tatay. Pakasalan mo muna siya bago ito makuha. Kailan pa naging patakaran yan? Porcelain. Ibigay mo na ang mutya kay inay. Sagisag ito ng pamilya Li. Ikaw ang puno ng angkan. Ang bagay na ito ay, dapat may kasundo ang pinanghahawakan. Ayaw mo bang managot? Hindi yun. Siguro. Hindi pa ako handa. At saka, nangyari lang yun nang hindi sinasadya. Walang pinagbatayang pagmamahalan. Bigyan mo ako ng panahon. Pag-isipan ko muna. Sige. Ginoo. Nawala ang 7 pambansang kayamanan. Nabigo ang misyon, at akihin ng Dragon Vein ang utos. Kapag muli kang nabigo, dapat kang mag-erekiri. Tipunin ang lahat ng tauhan. Itutok lahat sa Dragon Vein. Naiintindihan. Junyan, napakagaling ng iyong ginawa. Napanatili mo ang mga kayamanang ito. Na nagpanatili sa kapalaran ng Daksha. Huwag ako ang pasalamatan. Siya ang dapat pasalamatan. Ikaw ang huling estudyante ni Master Chingshu, di ba? Ang Daksha natin ay sagana sa batang may angking talino. Nagpapasalamat po ako. Sa lahi ni nanay at tatay at mga turo ni lolo sa tuhod. Hindi. Ang talento ni Sibaw ay buhat sa kanyang puso. Ito ang puno ng angkanli, lalaking may dakilang asal, at kahangahangang anyo. Matapos ang mahabang panahon, dapat magkasal kayong muli. Bigyan siya ng buong pamilya. Ginoo. Hindi pa ligtas ang mga kayamanan. Laging desidido ka nga. Pero madali ka namang mahiya. Napatigil si ta. Bakit di mo habulin si nanay? Ang ganda-ganda niya. Baka maagaw pa siya ng iba. Sige na. Nasa panganib ang Dragon Vein. Anong nangyayari? Ginawa itong pulseras ng lolo.
Nakakonekta sa Dragon Vein. Kapag ito'y kumutitap, ibig sabihin, may nanglulusob sa Dragon Vein. Mga asterisk pusher and asterisk yun sigurado. Pagkatapos mabaygo sa pagnakaw ng mga kayamanan, gumanti na sila. Anong problema? Anong nangyayari? Nay, sinalakay ng Fusharen ang Dragon Vein. Kailangan nating bumalik kaagad. Ipapakilos ko ang mga tauhan natin. Dumadating na ang dagdag na tauhan. Ngayon ang pulang eclipse. Ang proteksyon ng Dragon Vein, pinakahina na ngayon. Boss, itong ipinagbabawal na elixir, pansamantalang nagpapalakas, pero kapag nawala, mawawalan ka ng lakas, at manghihina, walang problema. Puputulan ko ang Dragon Vein, bago matapos ang araw. Putulin ang vein. Gibain nyo. Chingsho. Mga daga kayong asterisk, pusher and asterisk, hindi nyo makikialam sa vein namin. Naging daang beses ang lakas mo. Hindi. 1,000 beses, ininom mo ang ipinagbabawal na elixir nila. Tama ka, Chingsho. Ngayong araw na to puputulan ko ang vein. Mamatay ka na. Lolo Dakila. Sibaw, anong dahilan ng pagpunta mo rito? May sugat ka, Lolo Dakila. Magpahinga ka na. Iwan mo na kay Sibaw ang iba. Mag-ingat ka. Huwag mag-alala, Lolo Dakila. Ako ang magtatanggol sa Dragon Tabi. Hindi ba't ito, yung batang Sam-Ire sa plano ko? Nandito ka para sa wakas mo, kahit ninunumoy di ako napagtagumpayan. Naghahanap ka ng kamatayan? Ngayon lubusan kitang wawasakin. Sibaw, siya'y nagwawala ngayon. Baka kinain ng Fuchsia Elixir. Takbo, Sibaw. Mga walang kwentang langgam, makakapigil sa akin kung gusto nyo ng kamatayan. Ipapadala ko pamilya nyo sa impyerno. Sibaw, tanggalin mo ang ritual na laso, sirahin ang selyo. Imposible. Buhay na ang Dragon Vein ng Daksha. At ganap na naihalo sa kanya. Ang mga laso pala ay mga selyo. Kapag naihalo ang Dragon Vein kay Sibaw, siya ay magiging. Ito ang buhay na Dragon Vein ng Daksha. Ang Golden Eyes ay mga mata ng dragon. Sinasaklaw ang kapangyarihan ng Dragon Vein. Mga daga ng Fuso, nangahas kayong magnasa sa Dragon Vein natin. Patay ka na. Ano naman kung muling nabuhay ang Dragon Vein ng Daksha? Ako ang nangungunang mandirigma ng Fuso. Hindi. Paano ako natalo? Sibaw, Sibaw. Lianbei. Huwag kang pumikit. Junyan. Kung makakalampas ako rito. Payag ka kaya? Oo, tinatanggap ko. Na magtayo ng tahanan para kay Sibaw. Lianbei. Pumayag si nanay na pakasalan si tata. Pangakong Pinky. Walang bawian. Lolo, tingnan mo si tata. Ayos lang siya. Gagaling siya sa 1 buwan. Tamang panahon para sa kasal. Paano mo nasabi yan ngayon? Nakakatuwa pa rin. Nangako na si nanay. Huwag kang mabitiw sa salita. Hindi ako bibitaw. Nobyo. Sa hirap at ginhawa. Sa sakit at kalusugan. Pangako mo bang pangangalagaan ng nobya? Oo, pangako ko. Nobya. Sa hirap at ginhawa. Sa sakit at kalusugan. Paninindigan mo ba ang nobyo? Oo, pangako ko. Sumpaan ang nagbuklod. Palitan na ng singsing. Halik, halik. Halik, halik, halik. Sibaw.
Pinakamasayang bata si Sibao.